Okay, so magandang hapon. So nandito tayo ngayon. Isa sa mga activity ng gagawin ko is mag-transfer nitong mga sweet basil, Thai basil doon sa mga paso dito. So dito mapupunta yung Thai basil, dito mapupunta yung sweet basil. Ayan. So ayan, madadagdagan na sila. And ito naman, i-modify ko pa kasi nagkaroon ng leak. So, nag-isip ako ng option kung paano ko lalagyan siya ng seal sa dulo na madali ding tanggalin siguro. Check ko kung kaya ng 1.5 liter yung diameter niya. Tapos, ito wala pa. Kailangan ko pa itong linisin. Inisip ko rin kung ano ang gagawin ko pa dito. Pero sa ngayon, ito, inobserbahan lang natin kung anong mangyayari nito sa end of, may mga pollen, no? Sa end of life niya. Especially kung yun sa buto. Hindi ko pala naka-check kung paano gumagawa ng buto tong Thai basil. Pero mostly naman sa flowers eh. Pero yan. So pwede na rin tayo mag-ano dito, cuttings. Kawawa nga to, naputol. Anyway, magka-cuttings tayo. Ika-cut ko na to. Tingnan natin kung tumubukaw na maayos. Kasi yan, ito yung isang cut kasama niya. Ito yung kasama niya. So mukhang established na yan dyan. Pwede kong putulin dito para magsanga pa ulit. Pero sa ngayon wag muna. Hayaan lang natin silang lumaki. And gumawa na rin naman ako mga bagong seedling dun sa baba. Yun yung pag-eksperimentohan natin na every time na magkakaroon sila ng segments. Hindi naman every time. Siguro every... Yan. Pag mula sa seedling na maliit. Pag naging established na siya dun sa container niya. So, mag-start na rin yung lumaki. So, yung top portion, kukat na natin dito. Tapos, hayaan natin lumaki yung shoots dito sa gilid. Then, pag gumawa na siya ng side shoots, tapos nag-create ulit siya ng ganitong klaseng pattern, ikakat ulit natin sila para maggumawa ulit siya ng another stems. So, lumalabas sa isang seedling, meron tayong 4 na sanga. Ganon yung 4 ba? 4 or 8, mga ganon. Or 6. Basta titignan ko na lang din. Kasi from one stem, magiging 2. Tapos, katulik natin yung 2, magiging 4. 4 pala. By theory, 4. Yan. So, sa isang seedling, ganon yung gagawin ko. Hopefully, hindi ko lang alam kung gaano katagal yon. Based kasi sa experience ko, after ko gumawa ng cutting na ganyan, magiging 6 inches siya around 1 month. Then, syempre, pag kinat mo yun, mag-grow ulit siya. So, possible another month ulit. So, 3 months siguro. Makagawa tayo ng ganong klaseng seedling ng basil. Sana. Pero ito kasi kaka-transfer ko lang kahapon, kaya marang medyo mukhang mahina pa sila. And hopefully, makarecover sila. Ito kasi yung pangit ng stem, oh. Pero hopefully, makarecover sila. Kung hindi man, meron tayong mga backup dyan na nangyayari talaga yon na minsan hindi nagiging maayos yung growth nila. Pero hopefully, makarecover sila after several days. So, regarding naman dito sa ating talong, mukhang mag-okay to. Sana. Pero, minukbang na naman namang ibon. Anyway, slowly recovering naman siguro tong talong na to kasi hindi pa natin naayos. Ito maraming mga bunga-bunga din naman yung mulberry natin, pero masyadong matagal eh. So ayan, isa nga pala, kaya pala nag-concentrate din tayo dito sa Thai basil, ay try natin gumawa ng product, yung dried leaves nila. Hopefully mag-okay yon kasi medyo hindi naman tayo sanay. Medyo okay na tayo sa pagpapatubo ng basil plants. And okay na rin naman. So, inaaral na lang din natin ngayon yung lettuce. Medyo okay din naman naging result. Then, ito. Soon, itong mga kale, may mga buto naman tayo dyan, naka-ref lang. Maganda naman yung germination niya. So, hopefully, pagtagal-tagal, kung makakuha tayo ng buyer niyan. Pero kasi kung makikita nyo, hindi ganun kaganda yung dahon. Dapat malapad yan. May makita kasi ako talagang malapad.
So naman yung mga scamander natin, lumalaki naman sila maayos. So tinanim natin yan nung February 25 at ngayon ay March 14. So after mga 12 days, 1 month na sila. So hopefully tingnan natin kung gaano kalaki after 1 month. By, yung tinatarget ko naman 45 days bago kunin or i-harvest. So ito yung recently lang natin nakaka-transfer dito is yung nung March 1 natin na itanim. Ito naman, ngayon ay March, ano ba ngayon? March 14. So meron pang 3 days bago natin masabi na 1 month old na tong tinanim natin ng February 16. Sana makahabol pa. Pero malaki naman siya para sa akin So ito naman yung February 20. So 5 days yung pagitan nila. Pero kung mapansin nyo ito, naglalapat sila ng konti. So baka i-adjust ko lang ng konti. Or dito sa kabilang side, i-adjust ko ng konti. Para hindi lang sila magtama. Ito malamang pag tagal-tagal magtatama. Kaya i-adjust natin ng konti dun sa kaliwa. So yung dito naman sa portion na to, parang hindi siya masyado talagang nasisinaga ng araw. Napapansin ko to, parang mahina yung pag-grow nitong lettuce na to. Yun naman kasi medyo malaki na nung nilipat ko. Parang mabagal yung growth nila sa part na yan. Hindi ko sure. I mean, based yun sa observation ko. So, yun lang naman yung ginagawa natin ngayon. So, transfer na lang tayo at update ko kayo sa susunod. Bye-bye.